So, good morning and buenos dias. May buntag sa atong tanan. And dito po tayo sa kampo sa podcast ng aking wife. Speak to She speaks for Jesus. she speak to Jesus. So she's not the only one to speak with Jesus. So I'm also with her right now to share what we have right now to share yung devotions na kailangan namin i-share. So right now we're going to share about the book of Deuteronomy, which is found on chapter 1. So, medyo saglit lang siya, and then in chapter 2. Ayan. So, I think Lady will going first to share ano yung in-impressed ni doon that passage. Na kasi guys, parang mabilis lang. Dito sa Deuteronomy, parang ito yung kinumand ni Lord na sila Moses ay umalis na sila dun sa kanila. Parang naging camping nila, which is sa Horeb. So sinabi ni Lord, di ba matagal kasi silang palaboy-laboy, parang palipat-lipat sila ng lugar, yung mga Israelites, papunta sa Promised Land. So sinabi ni Lord, you have stayed long enough at this mountain. Turn and take your journey and go to the hill country of the Amorites and to all their neighbors in the Araba. Yan, ganyan. Tapos, I have set the land before you. Go in and take possession of the land that the Lord swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and to give to them and to their offspring after them. Ayun. Tapos, yun nga, meron ding mga in-appoint daw na leaders kasi si Moses is a very impatient person, reklamador yan. Kasi hindi naman biro yung mag-handle ka ng libo-libong mga taong matitigas ang ulo at mga talagang suwail sila. So, nag-appoint si God ng kumuha ka ng mag-delegate ka din ng mga leaders mo na pwedeng tumulong sa kanya na kunyari kung may mga i-raise na mga concerns, mga problema, yun ang mag-aayos. Tapos yung mga magbibigat na case, if it's too hard for you, bring it to me, and I will hear it. And I commanded you at the time all the things that you should do. Tapos nung matitigas kasi ulo nila parang napangunahan sila ng takot, na ayaw nilang pumunta dito, yung mga, parang, syempre yung mga territory na dadaanan nila, marami nang lumulo doon, ganyan yung Amorites. Tapos sabi ni Lord, lagi niyang sinasabi na, the Lord your God has set the land before you. Go up, take possession as the Lord, the God of your fathers, has told you. Do not fear or do not be dismayed. So, ilang beses niya sinabi yung, I have set the land before you. Go in and take possession of the land that the Lord swore to your fathers. So, makikita dito na si Lord, meron na siyang promise sa mga Israelites na to. Meron na siyang land na pin-prepare for them. May plano siya, may purpose siya sa kanila. All they have to do is to really go, follow, and obey. So, ganun din yung pinapangusap na sabi niya, do not fear or do not dismay. Ano ba yung mga reason bakit tayo minsan hindi makatuloy, hindi tayo makasunod? May mga takot, may mga doubt. Tapos yun nga, si Lord napaka-personal God kasi sinasabi niya, the Lord your God, the Lord your God. Kumbaga siya mismo na ang nagsasabi sa kanila, ako ang Diyos nyo, ako ang Ama nyo, kayo mga anak ko. Yan. Napaka-personal niya na, di ba, hindi lang siya God na authoritative, ganyan, na parang siya, mighty ruler or pero makikita dun yung love of a father talaga. Hindi lang bilang sovereign God, yung love of a father. Pero binaliwala nila yun They have rebelled pa rin. Kaya dumating yung time na niligan sila ng pena. Kasi syempre nasasagat si Lord. At tagal na pinagpasensyahan to hanggang sa sinabi niya hindi na makakapasok sa Promised Land.
Even si Moses na siya yung sinugo para i-lead yung Israelites out of Egypt, hindi rin siya nakapasok sa promised land. Ang nakapasok lang si Caleb at si Joshua. Kasi nga sobrang rebellion sila eh. Stubborn, reklamador, ganyan. Tapos mga idolatrous. Talagang wala silang pake. Wala nang respect kay God. So, sabihin, God of justice pa rin si Lord. Mabait siya pero pag naabuso siya, hindi rin niya talaga palalagpasin. Yun yung Tapos sa verse naman, at sa chapter 2, actually naiiyak ako guys kasi nag-uumapaw yung heart ko. Ano lang? Labi ko naman. Okay, so on my part naman yung sa Deuteronomy chapter 1, what I learned here na for 40 years, probably kung sa edad ko yun, 40 years of wonder. So, many times na merong mga promises si Lord for us or for me. So, sometimes na we doubted yung mga yung mga promises ni Lord. But, sinasabi lang talaga ni Lord dito sa atin that if you have, we know na 40 years din sa existence ko, malamang, siguro siguro sa life ko is may mga nagkakaroon na tayo ng mga sa Bisaya pa mo na nakaibuot, meron ka ng something na you carry all the burdens, especially if you're adult na, no? Chapter 1 pa lang Or chapter 1 tayo. So, those heavy burden is overwhelming. So, hindi natin makanyon. Pero sabi ni Lord na, do not carry all that burden. Sabi niya, ibigay mo sa akin yan. And what encouraging here na sinasabi ni Lord dito is, we need also people around us. Sabi niya dito na, I will give you people around you na to help you na if you have burden, kailangan i-share mo rin. So that's why our churches also, sa church namin, encourages us to mag-attend talaga or mag-engage talaga into the group or small group or whatever sa churches nyo na may group of community where you can express your burden so that these people also can help you guys to to pray and to help you encourage guys. So yun guys ang tinuturo ni Lord dito sa Deuteronomy. So we know na meron tayong mga our own wilderness sa life natin, but this is the message that I encourage you to share with you guys. Encourage you to share with you guys na the Lord will carry that burden and we need people around us also. Yun lang. Sa 2, of course may 2 po tayo sa chapter 2. European siguro, no? So, ayan po. Sa chapter 2 naman po tayo nandito. So, pasensyahan nyo na po yung boses ko. So, ito po yung na sinabi ni Lord na you have been traveling around this mountain country long enough. Turn northward and command the people. You are about to pass through the territory of your brothers, the people of Esau who live in Seir, and they will be afraid of you. So be very careful. Do not contend with them, for I will not give you any of their land. No, not so much all. As for the soul of the food of red oil, because I have given Mount Seir to Esau as a possession. You shall purchase food from them with money that you may eat, and you shall also buy water from them with money that you may drink. So, doon muna, stop muna doon. So, di ba nga parang sinabi ni Lord, hindi na kayo makakapasok ng promised land. Pero ang Lord, napaka-patient pa rin Doon pa rin yung love niya na nililid pa rin niya sila. Isipin nyo, galit na siya, di ba? Pero nagpo-command pa rin siya na, dito kayo pupunta, ganyan. Although sinabi niya dito, yung mga pupuntahan yung lugar, meron kayong mga ma-encounter na siguro nakakaaway sila. Siyempre, para agawan ng territory to ganyan.
So, sinabi mo kayo parang huwag kayo makipag-away sa kanila kasi hindi ko ibibigay sa inyo yung panalo. Kasi nga, di ba nga, parang nagalit si Lord sa kanya kasi mga matitigas ang ulo nila. Tapos, andun yung kailangan bumili kayo ng food, sa kanila, magbibigay sila ng money. Samantalang dati, libre-libre yung mga food. Di ba nagbibigay si Lord ng mana, ng whale, ganyan. Parang, pinaliwala kasi nila eh. Hindi sila naging grateful kay Lord. Naging discontent sila at naging matitigas ang ulo. So, ito yung consequences nila ngayon. Bukod sa hindi sila makakapasok sa promised land para meron pa silang mga ganitong may mga makaka-content nila dun sa area na yun. Kailangan nilang makisama, ganyan. So, nakita pa rin yung loving favor ni God in spite of their stubbornness. Tapos ito yung pinaka nag-strike sa akin eh. Basta dito lang highlight na dito marami silang mga na-encounter na may mga kings na nakalaban, ganyan. Yan ba yung king siyo na to? Pero ang pinaka nag-strike sa akin dito yung For the Lord your God has blessed you in all the work of your hands. He knows you're going through this great wilderness. These 40 years the Lord your God has been with you. You have lacked nothing. You have lacked nothing. So parang nangusap sa akin na ako kasi i-remind ng Lord. Ako po kasi before single parent ako. So parang sa journey po na yun, talagang si Lord naging faithful sa akin. Sa provision, sa protection, sa guidance, ganyan. So parang ito nang usap ang Panginoon na you will still be going through wilderness season. Kahit sa marriage life mo ngayon, hindi naman natatapos kasi mga pagsubok eh. Pero sinabi ng Lord, mula noon hanggang ngayon kasama mo ako. Hindi ko kayo pinabayaan ngayon pa ba? Hindi ako nagkulang. Sabi niya dito, you have lacked nothing. Dito 40 years ng existence, 40 years mula nung although nagtagal yun dahil sa katigasan ng ulo nila. Yung 40 days na journey nila papuntang promised land, tumagal ng 40 years dahil sa katigasan ng ulo. So, minsan po talaga, tumatagal din po yung sufferings natin o yung pinagdadaanan natin dahil din sa kung hindi tayo talaga sumusunod, hindi tayo nag-surrender kay Lord, nagre-rely tayo sa sarili nating plano, understanding, ganyan. So, pag nag-surrender ka at pinaubayan mo talaga yung will ni God na mangyari sa buhay mo, mas maging madali yung situation. Kasi parang, yun lang, God has blessed you in all the work of your hands. He knows you're going through this great wilderness. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin. Kahit hindi natin sabihin nga sa Kanya. Alam niya, kumbaga, nakikita naman ni Lord, hindi naman siya bulag sa hindi siya bulag at bingi sa ating mga hinaing. At lahat naman ng ginagawa natin, kahit nga hindi will ni Lord, pansin nyo, parang binibless niya minsan na, kung ito yung gusto natin gawin, kasi choice mo yan, nahayaan niya. Tapos, until such time na mag-fail ka dahil sa maling desisyon mo, doon ka lang tuturuan ni Lord ng lesson o yan yung kasi hindi mo sinunod yung kalooban ko na mas nag-rely ka sa sarili mo kaparaanan, gano'n. Pero hindi siya KJ na babawalang mamanipulate ka. Meron tayong choices, meron tayong mga sariling decision sa lahat ng gagawin natin sa life natin. Pero dahil mahal tayo ng Lord, sinasamahan pa rin tayo sa lahat kahit na minsan matigas yung ulo natin at tayo sumusunod. Yun lang. Yan, tama yun guys, no? Pag binasa pa rin natin yung chapter 2, we know na gaano ka hard sa Israel ang paglalakbay nila. Just imagine 40 years wandering in the wilderness. So in a seasons of our life din siguro, like my wife said, kahit anong season kayo, you will have experience wilderness sa life natin. Okay?
And we know na may times na si Lord, sinasabihan tayo, kinukaman tayo, dito kayo pumunta, may mga instruction siya. Tapos may sinabi nga dito na they're going to turn north and then pass to the territory of Esau, which is yung brother niya. But then yung instruction nga ni God is do not, siguro kasi binigay na sa kanila yung Ten Commandments na do not covet. Sometimes we are people na we tend to covet other possessions of other people, di ba? Pero yung basic lang talaga na sinasabi ni Lord for us na be content what you have. So ang sinasabi ko lang sa inyo is sabi nga dito ni Lord na buy something food lang. So if you remember what Jesus said na I will give you your daily needs. So meaning daily bread, daily needs mo, yun lang yun talagang ibibigay ni Lord. So nagja-juggle yung mind ko about wants and needs, di ba? When you're saying needs, yung food, shelters, basic aspect ng needs ng tao, di ba? Wants is something na hindi siya importante, pero ginugustuhan mo, gustuhin mong kunin, di ba? Kasi gusto mo. Yun yung wants. Kaya siguro sinasabi ni Lord na once na you're going to that area siguro ni Esau, siguro mamangha ka siguro if you are there in situation na talaga na siguro gusto mo yung possession nila, pero hindi yung sinasabi ni Lord na pag dumaan ka ng possession ni sa territory ni Esau, don't provoke them or something na engage more on them because meron kang something gusto sa kanila. Ang gusto ni Lord lang is bili ka lang kung ano yung needs nyo. So sa seasons of life natin, siguro meron tayong mga challenges about this area na we tend to gusto mo makuha kung anong meron sa kapwa mo, which is hindi naman gusto ni Lord yun. So be content what you have. Ang gusto lang niya is Be content with what you have. Content what you have lang. So food and shelters is enough na sa atin, guys. Yun lang yung tinutulong ni God sa atin sa seasons of our wander sa wilderness natin, na-encounter natin. So whether you are professional, family, mother, father, or kids ba, so dapat be content. So yun lang dapat ipupuna sa atin, di ba? Yung basic needs natin, not the wants. Yun. So lang. The Lord our God. Tapos yung na-defeat nila yung Sihon, parang king size Sihon. Sinabi dito na the Lord our God gave all into our. Yung kay King Sihon na na-defeat nila yon, pinaubayan naman ni Lord sa kanila yon. Sabi nga, there was not a city too high for us. The Lord our God gave all into our hands. Only to the land of the sons of Ammon we did not go near, that is to all the banks of the river Jabbok and the cities of all the hill country, whatever the Lord our God has forbidden us. So pinaubaya pa rin naman ng Panginoon sa kanila kahit na mga rebellious, stubborn generation to. Hindi naman sila pinabayaan din. Although some of them were perished na along the way, pero still, pinreserve pa rin ni God yung lineage ng mga yung Israel. Diba kasi chosen people niya yan. So the Lord our God gave all into our hands. Dito pa lang meron ng foreshadowing eh. Binigay sa atin lahat, even His own Son, diba? He sacrificed His own Son after 2,000 years si Jesus na mamatay for the salvation of all. So, sabi nga dun sa He who did not spare His own Son but gave Him up for us all.
yun, ito, the Lord gave. So, binigay na ni Lord lahat, including Jesus, by His only Son, para masave tayo. So, ang Lord naman, hindi naman madamot Panginoon eh. Pero minsan, syempre, kung alam niyang makakasama sa atin, bakit niya ibibigay? Diba? So, kailangan na talaga natin mag-surrender. And, yung buhay kasi natin is, hindi naman talaga tayo na mag-rule or hindi natin pag-aari yung life natin. We are all just stewards here. We are all just passers-by sa mundo na to. So, ano ba yung mga kailangan natin gawin sa life? Ito yung ginagawa ko. Some people think this is hilarious or petty or parang ano ba itong ginagawa sa buhay? Wala pa itong trabaho, nagsishare lang ng word of God. Well, for me, this is the best thing ko na ginagawa ko. Kasi this is for the glory of God and this is for the expansion of His kingdom. I don't care po kung anong sabihin po na ibang tao sa akin. Basta ginagawa ko po yung kung ano lang yung pinapagawa ng Panginoon sa akin. I'm not perfect, pero syempre, sinishare ko din na I really need God every day. May mga lapses pa rin as a person. Pero kung ano po yung mga message ni God through His word sa mga devotions ko, somehow na baka makatulong din po sa mga taong kailangan makarinig nito. Kaya yun yung sinishare ko. Ayan, hopefully, kahit dati mag-isa lang po ako, ngayon encourage ko na rin kasi yung husband ko, nasamahan ako dito. Kasi pinag-pray ko before, nabigyan ako ng someone na talagang magkaroon din ng same passion tulad ko na ginagawa kong pag-share ng gospel. Hindi lang for the sake na may flex ka, pero syempre maganda yan yung centered talaga kayo sa Lord, that you're serving God for His glory. So yun lang po. Thank you. Alright, so that will be end sa ating daily devotions. I know na medyo mahaba-haba po yung devotion because we tackled 2 chapters here. So chapter 1 and chapter 2. So I'm Mark and this is Lady. So dapat hindi na she speak, no, but those they speak. Babaguhin ko na yung So guys, so I hope that you're encouraged sa message ngayon. So I hope that we're going to see you guys on the next day po. Okay, so anything bye-bye that you, po. And anything you have to, always remember na God loves you. And God loves you and He cares for you guys. So keep up. So ingat. God bless. God bless.